listahan ng mga gusto nating iboto, yung mga sa tingin nating mga dapat iboto para sa ating bansa. 'Di ba yung ngayon nga sa PCOS machine? Dapat may mga taong talagang certified nila certified na malinis yung record ng mga taong yun para masigurado malinis yung halala. Kailangan tignan ng mga kabataan sa ngayon is yung aside from the facilities, dapat makita yung security lalo na and magkaroon ng ano nga ba yung proseso ng paano makakount yung boto kasi syempre though it's nag-level up na yung technology. Gaano ka-sure yung mga botante na talagang makakount yung vote nila since automated na siya. So sa tingin ko kailangan ng information dissemination ng Commission on Elections regarding the process on the counting of votes. I think yun yung very important. Maganda Kati yung sinabi nung huling na interview, information dissemination. Kaya po meron tayong forum na ganito. Napakahalaga na detalyehin natin itong proseso ng pagboto mula po pagpunta natin sa ating mga polling precincts hanggang sa paglabas. Tanungin po natin ang representante ng COMELEC. Ma'am, ano po ba ang gagawin namin pagdating namin dun sa mga polling precincts natin? Ang elections natin mag-start from 7 in the morning until 7 in the evening, 7 to 7. So pag pumunta na ang botante sa polling center, titingnan kaagad niya ang kanyang pangalan, ang number ng kanyang ang kanyang pangalan na nakalista doon sa PCBL saka sa EDCBL. Mayroon sa kanyang tutulong na support staff na itinalaga ng COMELEC para mahanap yun ng madali. Kasi may 1,000 voters tayo, pinakamataas na number, 1,000 voters ng isang presinto. Tapos papasok siya sa Board of Election Inspectors, bibigay na niya ang kanyang number, sequence number. Ito na po yun, classroom na po. Yes, yung sequence number niya and then yung name, apelyido, tatanungin siya ng BEI. Kung siya nga walang challenge sa kanyang pagkatao, bibigyan na siya ngayon ng balota. Pero before that, titingnan muna ng BEI ang kanyang four-fingernail, kung yun ay mayroon ng indelible ink. Dahil kung mayroon ng indelible ink, hindi na siya bibigyan because that is a proof that he has already voted. Tapos, ang sumunod na proseso niyan, pag wala pang indelible ink, bibigyan siya ngayon ng balota, pero before that, pasasign din siya sa EDCBL, Election Day Computerized Voters List. Titingnan yung ang pangalan niya ay nandoon nga. Kung wala yung pangalan niya, hindi siya doon pabubutuhin. And then, pagkabigay ng balota, uupo siya ngayon doon sa pinagbobotohan ng mga chairs, tables, lalagay na siya ng mga oval sa gusto niyang boboton, mga shades doon sa oval. So, pagkatapos na siya, ipapasok niya ang kanyang balota doon sa PCOS machine. Siya mismo, ma'am, siya mismo. Except in cases na mayroong mga assistor, yung mga PWD, yung mga botante na may mga diferensya na kailangan talaga ng assistance. Pero before that, yung assistor niya, pwede siyang, ang assistor kasi tumutulong 3 beses lang. Ang BEI pwedeng tumulong sa mga dapat i-assist hanggang pwede silang tumulong. Okay. So, pagkatapos niyan, sa PCOS machine, ang makikita nila doon, kung successful ang kanilang pag-fed doon, ay nakalagay na congratulations, your vote had been registered. Yun ang dapat na makita ng botante kung successful. And after that, babalik siya doon sa BEI at ang poll clerk ay lalagyan siya ngayon ng indelible ink. After that, pwede na siyang lumabas, tapos na ang kanyang proseso. May katanungan po ako tungkol dito sa proseso. Ambassador De Villa, kasi ang karanasan ko po, ilang beses iniluwa nung PCOS machine yung aking balota. Ano pong, hanggang ilang beses ba pwedeng ilagay itong balota sa PCOS machine? Unang-una, yun din ang tinuturo namin sa voters education, Pag niluwa yung balota mo, tignan mo kung anong rason, nandun sa monitor Pag nakalagay, ambiguous marks,
ang kailangan gawin ng botante, checkin niya lahat ng oval na kanyang shinade. Kasi minsan, baka hindi na shade maigi, kaya ibinabalik sa kanya para correcting niya. At yung pagpasok ng balota, 4 na beses mong pwedeng ipasok eh. Pwedeng iba-ibang orientation. Pwede yung una, padiretsyong ganon, yung harapan. Pwede mo naman ikutin ulit, yun naman kabila. O kaya ibaliktad mo, pwede yung ganon 4 na beses, no? Huwag mababahala, pag first time lumabas, tingnan mo kung anong rason. Pero pwede rin naman, paglabas, hindi talaga binilang, dahil baka nagamit na yung balota. No? Kaya titignan din niya kung yung number ng balota is the same as the number of the presinto. Naka-identify Specific ang identification ng balota Kaya ang pinasabi din namin sa mga botante, ingatan nyo rin yung pag-shade nyo na wag lalagpas. Baka lumagpas dito sa security mark o kaya dun sa barcode. At kung maaari, malinis naman yung kamay. Kasi baka puro mantika, kain ka ng kain doon habang nag-iintay ka. Pag na-smudge, baka nga hindi mabasa Kumain ng rin. chicharon, no? Avoid those things, no? Ayan. Tsaka, wag mong pilipitin, baka habang, mahaba yun Baka habang nag-iintay ka para makaboto biniikot-ikot mo yung papel, wag mong ganunin, no? Just treat your ballot parang something precious, no? Alagaan mong maigi. Correct. At isa pa, din sa poll watcher namin, bantayan yung mga batante, huwag gagamit ng cellphone. Ang poll watcher pwedeng gumamit ng cellphone para kunan ng retrato, yung mga nangyayari, no? Pero ang botante hindi pwede. Habang nandun ka sa loob ng polling place at sumusulat ka, don't use your cellphone, huwag mo rin kunan ng retrato kasi pwedeng magamit yon for vote buying receipt. Okay. Oo, bawal yon Right. i-post sa Instagram. Kaya nabanggit kanina kasi yung bagong cluster ng precincts. Gusto ko lang linawin dahil na-experience na natin last time, baka akala na marami na yung pinuntahan nilang classroom ay yung pa rin. Gusto ko itanong sa ating mga teachers, Sir Mantilla, yung po bang mga kwartong pinuntahan nila dati, yun pa rin po ba yun o nabago po yun? Actually, yung sa presinto namin, ilang cluster, 2. Yung, since 6 na ngayon, yung number 3, 4, 5, 6, doon na sa amin pupunta ngayon. So, as an 1, so, isang presinto na yun, 6 or 7 na yung nandoon, yung precinct na yun. So, yung short, dati lang, precinct, nandoon na sa amin pupunta yung first room or precinct 261. Nabago na. So, in short, nabago lahat. The way it was said by our teacher. Mike, Asek. Yes. May additional. Asek. Ngayon po ay, nung araw ay 2 po lamang, ngayon ay 5 hanggang 6. At ang total na botante nung araw hanggang 200 po lamang. Ngayon ay 1,000 na. So, kailangan Per i-check cluster ulit precinct, I mean. kung saan sila boboto. Excuse me. Kaya, very important, patulong kayo sa Voters Assistance Desk, yung mga botante, para hindi kayo ikot ng ikot sa loob at hahanapin nyo kasi nagbabago talaga. Patulong kayo sa Voters Assistance Desk na nasa entrada nung voting or polling center, no? Ayan. Tumungo naman Ilagay tayo. po natin. Pag sinabi ho natin polling center, para humaliwanag yung paaralan po natin. Yun po yung polling center. Yun po yung public school. At merong app ang COMELEC para matukoy nyo kung saan po kayo pupunta, kung saang presinto kayo tutungo sa Napakaganda, malaking tulong. sa darating na halalan. Sinubukan ko yung app na yan na talagang it really works. Tumungo po tayo kay Gio. Oo nga, dahil nga wala pa akong voter's ID, gamit ko rin yung COMELEC app na meron sila. Tawagin natin si Raymark Umali para sa kanyang tanong. Raymark Ureta po. Oreta, sorry. Ano, Si Asek Umali pala yun. gandang gabi po. Gusto ko lang pong tanungin kung ano po yung paghahandang ginagawa sa mga sakaling di inaasang pangyayari po, tulad po ng pagkawala ng kuryente. Para sa mga watchdog natin, baka pwede naman natin Oh, Sir Eric. Sir Eric, ano daw po ang ginagawang paghahanda? Okay. Itong paghahanda na ginagawa, well, at least nakikita natin ngayon na maraming mga power generating capacities na tinataas o pero ang critical naman sa ating halalan, yung makina mismo, meron mga baterya yan, no? Pero siguraduhin natin na dun sa final testing and sealing, hindi nauubos, no? Yung laman ng baterya, na pagdating ng araw ng eleksyon, wala nang karga yung baterya, no? Isa pa, yung transmittal, no? May mga areas talaga na mawawalan ng signal, no?
dahil ginagamit nila yung CMTS, yung Cellular Mobile Telephone System. So, ang ginagawa ng mga iba naman, mga 3,000 o mahigit na mga voting center, ang ginagamit nila satellite. No? So, yung sa kuryente na tinatanong mo, mahirap talaga. Siguro magiging mainit ang mga voting center at presinto, pero konting tiis lang dahil wala talagang kuryente doon. Ang mahirap doon ay yung transmission, mas lalo na sa gabi. No? So, paghandaan natin yon. Siguro kung tayo, may mga flashlight tayo, tulungan din natin yung mga BEI at yung mga yung sa RMA, no? Critical 'yan. Pero siguraduhin natin na may karga yung baterya ng PICOS machine. Maraming salamat po. Ambassador Divino, would you like to add something? Isa pang babantayan, no? Kasi kung talagang walang ilaw at saka walang transmission, kahit na yung VSAT na sinasabi, hindi rin gumagana, ang gagawin ng BI, dadalhin yung memory card. Aalisin yung memory card, dadalhin sa ibang lugar na kung saan mababasa yun o kaya straight to the Consolidation and Canvassing Center. Kailangan yon bantayan natin. Samahan yung BEI sa pagdala nung memory card kasi napaka-importante nun eh. Pag nawala yun at nanakaw, wala ng record yung bumoto dun sa PICOS na yon. Maraming salamat. At bago tayo tumungo sa pahuling tanong para sa araw na ito, nais nating pasalamatan ang ating sponsors, ang Glorious Blend, A Taste of Heaven. Para sa mga gusto po ng further information, maaari tayong pumunta sa www.com. Okay, .org. Maraming salamat. Tawagin naman natin ngayon si Pauline Del Rosario para sa huling tanong sa araw na ito. Pauline. Good evening po. Since this year will be the second time that the election will be automated, so what are the innovations or improvements that you made in order to make the elections be better than the previous year? ASEC, siguro, no? Meron po kaming tinatawag. Actually, ginawa na rin natin po nito nung nakaraan. Ngayon ay mas puspusan. Yung selected areas, meron po tayong integrity of elections na isinasagawang mga seminars. Ito pong ating DepEd Election Task Force ay lalo po nating pinalakas, pinalawak. Mayroon po tayong mga kasunduan na nilagdaan with PNP, Philippine National Police, COMELEC, Integrated Bar of the Philippines, Public Attorney's Office, para po masiguro na maging mapayapa at maayos at pati yung protection po ng ating mga guro ay masiguro. At ang COMELEC po siguro meron din pong nais ibahagi po bukod po dun sa nasabi ko. Trainings ng ating mga teachers talagang tinutukan po natin. At kayo po'y makakaasa na ang ating po mga kaguruan tulad po ng dati ay magiging tapat sa kanilang pong tungkulin bilang miyembro ng Board of Election Inspectors at maging ating mga school division superintendent at lahat po ng opisyalis ng kagawaran na lalahok po sa halalang ito ay magiging matapat po sa kanilang tungkulin. Gusto natin hingan naman ang ating second-time voter na to, no? Ngayong halala nitong si Jules, ng tips para naman sa kapwa niya kabataan at maging sa atin na rin lahat, no? Sa darating na halala. Tips mo sa mga botante, Jules? Okay, sa process siguro mismo. Kasi yun nga totoo yan, mahaba talaga yung pila. Or depende rin actually sa presinto. Kasi nung ako po dumating ako, nung dire-diretso lang din ako. So if ever man mahaba yung pila, gaya ng ginagawa sa registration sa UP, nagdadala kaming libro or kung ano man yung mga gadgets na meron kayo para malibang kayo. Or better yet, i-finalize nyo na yung listahan nyo para mabilis na. Pag naupo na kayo doon, shade na lang kayo ng shade ng mabuti para tuloy-tuloy na rin yung proseso na yun. Tapos furthermore, kung papalalimin natin, yung paglikha natin ng listahan natin as early as now, pwede na natin siya likhain. Ang dami samot-saring mga forums yung nagaganap dyan. Kaya gamitin natin yung pagkakataon na to na maging efficient tayo para may listahan na tayo before May 13. Okay. Gusto kong tanungin si Sir Eric, sa mga nais pong mag-volunteer, ano po ang inyong suggestion? Saan po sila dapat magtungo? At anong klaseng tao ang inyong hinahanap na volunteer for NAMFREL? Tatanungin din natin si Ambassador pagkatapos. Okay, so pwede kayong aming website, no, namfrel.org.ph, no, at mag-sign up kayo online. Pwede rin kayong pumunta sa Facebook account namin. Pwede nyo kaming i-tweet, no. Sa lahat ng social media namin, nandun kami. Ang pinipili po namin na mga volunteer, kahit sinong committed, no. Kasi anyone can be
a watchdog. Anyone can be an observer, no? Kanya-kanyang skills 'yan, pero dapat yung commitment at may panahon na hindi lang sa isang araw, sa araw lang ng eleksyon, no? Kasi yung eleksyon sa susunod na araw meron pang pangyayari 'yan, no? So yun ang mga website at numero pwedeng yung puntahan. Ambassador De Villa po. Ang volunteers ng aming mga volunteers pwedeng mag-register sa kahit na saang parokya. No, pumunta lang kayo sa parish office, palista kayo. At ito open not only for Catholics, sa lahat ng pananampalataya, kahit believer ka man o non-believer, pwede. There is only one non-partisan. Kailangan non-partisan. At saka meron din kami sa website ppcrv.org. At saka pwede din sa Facebook, meron din doon, kamukha ng sabi ni Mr. Albia, meron din kaming ganon. Pero ang karaniwang pag-register ay doon sa parokya nila dahil doon din ina-assign kung saang voting center ka mai-assign, kung saan yung lugar yung mga barangay na yun nandun. At ang command center namin, dahil ang PPCRV magko-conduct ng unofficial parallel count, ay doon sa Pius, the 12 Catholic Center, pwede kayong mag-register doon at 524-2855. At ang marami naming inaanyayahan namin na marami ang mga kabataan kasi magaling kayo sa IT. So ayan, talagang hindi na mapipigil, tuloy-tuloy na at it may not be perfect pero sinusubukan po ng lahat ng mga na ahensya, maging ng ating mga election watchdogs ang kanilang makakaya para gawing kanais-nais at mapanatili ang integridad ng resulta ng halalan. At mukhang kumpara noong nakaraang eleksyon, medyo mas handa tayo ngayon at medyo mas alam na at hindi na nangangapa ang COMELEC, ang teachers, pati yung volunteer organizations. Sa puntong ito, hingan na lang po natin ng huling mensahe ang ating mga guest ngayong araw na ito. Unahin natin si Jules Giang. Okay, so mabilisan lang po na pag-plug kasi sa tatakbotante rin naman to. Para sa lahat ng UP students, ngayong Friday na po matatapos ang botong isko. So, bumoto na kayo. Secondly, inilabas na po namin yung Philippine Elections 2013 Voters Manual. Katuwang po namin dito ang COMELEC, pati ang UP Advertising Corps. Nakasaad po dito yung mga basic information, voting process para sa mga kababayan natin sa iba't ibang bansa kung paano ba yung proseso ng pagboto. Tapos sa May 5 po, gaganapin naman ang tatakbo Tante, isa po itong fun run kung saan po isinama po namin dito yung voter education, pati may kasi it's a way to mainstream this advocacy sa pamamagitan naman ng pagtakbo. Tapos Get Ink naman, hinihimok namin lahat ng mga kabataan na pag bumoto na kayo, picturean nyo yung ink finger ninyo, tapos lagyan nyo siya ng caption, this is a competition, tapos ipopost nyo lang siya sa Facebook. Tapos bilang panguli, gaya nga na sinasabi ng isa kong organization na huwag tayong magreklamo kung hindi naman tayo bumoboto. Kasi at the end of the day, tayo rin naman naghahalal sa mga opisyal natin. So accountable din tayo dito. At tandaan din natin na sa paglikha nga natin na listahan, tandaan natin yung prinsipyo, plataforma, pati track record. Kasi yung prinsipyo, dito hinuhugot ng mga kandidato natin kung paano ba nila matatranslate yung mga plano nila sa plataforma. At huling-huli, kung capable nga ba talaga sila kung pagbabasihan natin yung track record nila. Yun lamang po. Ang gusto ko yung huwag kang reklamo ng reklamo kung hindi ka bumoboto. Tsaka you get the kind of politicians that you vote for, di ba? Right. Okay. At huling mensahe naman po mula sa high school teacher from Benigno Aquino High School, Ginoong Isilia. To all the voters, please vote wisely, follow the instructions para maging successful itong pangalawang paggamit ng PICOS machine this 2012 election. Okay. 2013 election. Oo, 2012. Okay. 13, sorry. Oo, stricto si Sir, no? Talagang follow the instructions Follow the daw. instructions, yes. Hingan din natin ang mensahe si Mr. Ariel San Jose, isa rin pong high school teacher mula sa Benigno Aquino High School. Siguro unahin ko muna, advisein ko muna yung mga boboto na mas maganda siguro pumunta muna kayo sa presinto mga 12 to 3. Medyo magaan doon ang botohan pag mga ganong oras. So, handa na naman kami mga teachers na sumabak sa eleksyon. At handa na rin kami tanggapin yung mga allowance namin. Pero sana mas maaga. Kami, tumatanggap kami ng allowance din sa Makati. Aside from the allowance that we receive from COMELEC. Pero, hindi namin alam kung ibibigay uli sa amin ngayon. Ngayong eleksyon. Pero,
nandun pa rin kami para magsilbi sa taong bayan. Yan. At sana may suporta din yung ibang mga kasamahan naming teachers doon sa mga demandang inaabot nila sa eleksyon. Kasi hindi lingid sa kaalaman nyo na may mga teachers na naman na demanda kahit PICOS na ginagamit. Salamat po. Okay. At susunod po mula sa NAMFREL, Secretary General Eric Alvia. So itong darating na halalan na to, no? Hindi natin sinasabi na ang halalan sa araw lang ng May 14, no? May 13, no? Ang sinasabi po natin yung halalan isang proseso, no? Ngayon pala makialam na tayo at hindi lang natin dapat itigil ang pagbabantay ng boto, no, ng ating pinipili. Bantayan din natin sila no? Kung nakaluklok na sila sa posisyon, no? Mas lalo natin bantayan ngayon, no? Kung paano sila mag-perform, kung totoo bang yung kanilang mga sinasabing promise nabibigay sa atin, no? At yung performance nila. No? Maraming salamat po, Mr. Alvia. At hingan din natin ang mensahe ang chairman ng PPCRV, Ambassador Henrietta de Villa. Ngayon po, dalawang bagay ang hinihingi ng PPCRV at inaanyayahan kayo. Number 1, volunteer. Makilahok ho tayo. Makilahok lahat ng mamamayan sa ating eleksyon na darating sa May 13, 2013. Pangalawa, vote. Sa pagboto naman nyo, pag-aralan na ang suriin maiging kandidato nyo. Ang tanong namin, 3K. May 3K ba ang kandidato nyo? Karakter, anong pagkatao niya? Kakayahan, anong galing at talino ng inaalok niya para sa pwestong hinahangad niya. Pangatlo, may katapatan. Siya ba ay maaasahan tupadin ang mga pinangako niya sa mamamayan? At isa pa po, huwag nating kalimutan, lahat ng mamamayang Pilipino magmasid, magnilay, reflect, no, kung anong gagawin niyo para sa eleksyon. Pangatlo, manalangin. Huwag po tayo makakalimot manalangin. At pang-apat, manindigan. So, inanyayahan po namin kayo, sumali tayo lahat sa mitiin ng PPCRV, Champ Elections, clean, honest, accountable, meaningful, peaceful. Ayan. Champ ang bayan kung gano'n. Oo. Hingan din natin ng mensahe ang representante ng COMELEC District 4, election officer po siya, si Ginang Rosalinda Radin. Ang mai-advise ko lang po is ang pagboto po natin, kailangan na maging mapanuri tayo at saka ang balota natin, huwag po nating yuyupiin o kaya masira dahilan ang prinsipyo po ng COMELEC ngayon is one voter, one ballot. Hindi na po tayo bibigyan ng additional ballot dahilan bilang na bilang po in accordance with the number of voters sa presinto ang balota na ibibigay ng COMELEC. Pangalawa po, mayroon po tayong pagbabago, wala na po tayong thumbprint kasi ang dumi-dumi ng pag mayroon tayong mga thumbprint takers, yung mga ink na yan. Idinoohin na po yan ng COMELEC, yung signature na lang ang ating gagamitin. And then, ang advice natin sa mga botante, vote wisely, and to the candidates, they should accept their defeat, and congratulations to the winners. Okay, at panghuli po, dahil ang mga guro po natin ang ating inaasahan para magmando dito sa buong prosesong ito, ASEC Tony Umali. Sa ngalan po ng ating kalihim brother Armin Luistro, nais po natin na sinisiguro po ng inyong kagawaran ng edukasyon ng ating mga kaguruan ay tutuparin ang kanilang tungkulin upang masiguro na ang ating pong darating na halalan ay magiging matapat, maayos at mapayapa. Sana po ay gamitin po natin ang ating karapatan upang magkaroon po tayo ng tunay at makabuluhang pagbabago. Maraming po salamat. Sa isang napakahalagang araw para sa bansa gaya ng halalan ay napakalaking bagay po ang pagkakaroon ng tama at angkop na preparasyon magmula sa mga mamamahala sa bawat presinto hanggang sa mga PICOS machines. Lahat po ng mga ito ay nangangailangan ng sapat na atensyon bago dumating ang May 13. Kaugnay nito, iisa lamang ang nararapat siguraduhin ng lahat.
ang seguridad ng bawat pangalang mamarkahan ng mamamayan sa araw ng halalan. Alam niyo po, kaakibat ng pagiging responsableng Pilipino ay ang pakikilahok sa ating halalan. Ang pagpili ng ating ay magsisilbing boses sa ating pamahalaan. Kaya tungkulin lamang natin to hindi sa ating mga sarili, kundi sa mga susunod pa pong henerasyon. Naway gamitin natin ang kapangyarihang ito upang magluklok ng nararapat at pagkakatiwala nating tao sa ating boto. Ang pagtatagumpay ng May 13 elections ay isang bagay na hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan. Hindi rin ito bagay na iaasa lamang natin sa COMELEC, bagkus ito ay nakadepende rin sa tulong na handang ibigay ng bawat mamamayan para sa kaunlarang ating patuloy na inaasahan. Collective effort, yan po ang susi para sa isang malinis at matagumpay na halalan. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Gio Tingson. Naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras na pagtutok at pagsama sa amin sa talakayan ang mahalagang isyong pambansa. Ito po ang Election Preparations at PTV Special Forum.